Panahon na ng kasoy at marami na naman nga kaming naipon ng mga buto. Inihaw nga namin at dahil nga merong mga nasunog, kaya naman naisipan nga namin na gawin itong kape. Katabi lang ng bahay namin, itong ang puno ng kasoy na nakatanim at kapag ka nga nalalaglag yung kanyang bunga ay saktong-sakto sa aming bubong. Inugog na pala namin ngayon yung kanyang puno para maglaglagan na lahat yung mga hinog. Isa sa kinaririndi ko lang sa puno ng kasoy na to kapag ka yung mga bunga niya ay nalalaglag sa bubong. Kasi minsan kapag kagabi, kasarapan ng tulog namin, magugulat ka na lang kasi biglang may bumabagsak. Hindi naman sobrang kalakihan ang puno ng kasoy na to pero kapag ka namunga siya ay marami, hitik na hitik. Hindi na rin pala namin maharap ngayon na pagsusungkitin yung mga bunga niya kaya nagkakandalaglagan na lang. At kapag ka nga nalaglag yung mga bunga niya, ang manok naman ang nakikinabang. Gustong gusto rin kasi to na kinakain ng mga manok. Yun nga lang kapag ka palaging ito yung kinakain nila araw-araw, nagiging madungis yung itsura nila. At pagkatapos ko nga mamulot dyan at ipunin yung mga buto kanina ay umakyat na ako sa taas ng bundok. At namulot nga ulit ako dito kasi meron pa rin mga puno ng kasoy na nakatanim dito. 3 puno yung pinagpulutan ko dito sa taas at medyo marami nga din dyan yung mga nakuha ko. Kasi higit 1 linggo na rin na hindi nasisilip to ni mama kaya marami ng mga nalaglag. At nung wala na nga ako makita, bumalik na ako sa kubo at ibibilad ko naman siya ngayon ng mga ilang araw bago namin ihawin. Kapag ka ang kasoy kasi ay kapipitas pa lang tapos yung buto niya ay inihaw kaagad, mas maliyab ang apoy kaya kailangan mo nang ibilad ng ilang araw para hindi ganun kalakas yung apoy kapag ka inihaw. Pagkalipas nga ng 3 araw, heto nga't iihawin namin. At eto pala yung paglulutuan namin, itong kasirola na to na maraming butas-butas. Nagready na din pala ako dyan ng panghampas ko kasi mamaya kapag ka hinango na ay kailangan mapatay agad yung apoy para hindi siya kaagad masunog. Malayo din pala tong pinag-ihawan namin sa kubo kasi bawal mag-ihaw ng kasoy kapag ka meron kang alaga na manok nagkakaroon ng bulutong kapag ka naamoy nila yung usok. Kapag ka nag-iihaw din pala kami ng kasoy ay palaging ganito, talagang umaapoy yung loob ng kasirola at pagkahango dapat mapatay ka agad yung apoy kasi kapag ka hindi mo hinampas, nako tuloy-tuloy lang yan hanggang sa masunog na lahat. At sa pagsalang naman pala, hindi kailangan na sobrang dami yung kasoy para mahalo mo na maayos. At kapag ka hindi mo naman hinalo yung iba, baka sunog na at yung iba naman baka hilaw pa. Okay lang sana kapag ka hilaw siya katulad nito kasi pwede pa ulit lutuin pero kapag kasunog na ay naku wala ka nang magagawa. At dahil nga medyo marami na rin naman itong mga naihaw namin, abay inupuan na muna namin at mamaya na nga lang ulit kami magluluto kapag ka natapos na namin kuhanin lahat yung mga laman nito. Tapos maya-maya nga lang ting konti dyan ay biglang umulan kaya naman pinabitbit ko na nga muna sa anak ko itong mga inihaw namin at saka yung mga iihawin pa para idala sa kubo. At yung mga niluto naman pala kanina na mga hilaw pa is na lang ulit namin kasi mahirap pa talagang kuhanin yung mga laman yan. Pero kaya naman kuhanin yung laman ng buto kung pipilitin basta gagamitan lang siya ng gulok at bibiakin. Kaya lang nakakatakot at baka nga mapaso yung kamay namin gawa ng ang katas kasi ng buto ng kasoy ay asido. Bigla nga rin lumakas ang ulan dyan kaya pumunta na kami sa kubo at dito na nga namin pinagpatuloy yung pagbabalat ng kasoy. Yung mga huli palang niluto kanina ay nasunog at ganito nga yung itsura at bigla nga namin naisip dyan na magawa ng kape kasi nga malamig din ang panahon. Nakasubok na kaming gumawa dati ng kape na mani kaya sigurado ako na masarap din to kung igagawang kape kasi nga ang lasa nila ay halos magkapareho lang din naman. Bali, ang ginawa ko pala dyan ay sinangag ko muna siya kanina para lumutong at pagkatapos nilagay ko na nga dito sa lusong para bayuhin. Naging powder nga dyan yung itsura at ang pagkakaiba nga lang nila nung mani na binayo ko dati ay nagsama-sama tapos eto naman ay buhaghag. Pagkatapos bayuhin ay nilagay ko na dito sa may takure na may tubig at hinintay na nga lang namin na kumulo bago kami nagkape. Saktong-sakto nga to dahil kagagaling lang kanina sa malakas na ulan, malamig ang panahon at ang lasa niya naman pala ay halos magkapareho lang sila ng mani. So yun lang for today's video. Thank you for watching!